Now, for the covalent compounds. Paano ba to? Let's first try writing. Okay? How do we write covalent compounds? Let's say na meron tayong carbon tetrachloride. Madali lang to. Hindi tulad ng ionic compound, hindi na tayo magki-criss-cross dito. Kung ano yung nakikita natin dito, eto na yon. So, wait. Okay. Ano yung tandaan nyo to. Okay. Pag 1, mono. Pag 2, di. Pag 3, tri. Basta yan. Picturean nyo or in-notes nyo. Kailangan nyo yan. So, dito, balikan natin. Carbon tetrachloride. Madali lang to. Sino ba si carbon? Di si C. Lalagay natin C. Now, sino si chloride? Si Cl. Kasi, ayan siya. Cl. Ano yung tetra? Ano yan? Kanta tayo dito. 4. Ibig sabihin, CCl4. If nagtataka kayo kung bakit ganyan, kasi ganyan talaga siya. Kung saan nakadikit yung mga ano na to, mga fixes na to, doon na siya. Another example is disulfur trioxide. Ganon din, disulfur. Paano si disulfur? Sino ba si sulfur? Si S. Disulfur. So, dalawa, diba? So, 2 yan. Tapos, oxide. So, O. Tapos, tatlo siya, diba? 3. Yan na siya. S2O3. Gets? Gets nyo na yan. Gets nyo na yan? Oo, gets nyo na yan. Now, how do we write? Let's ano naman. Let's use nagamit na pala. Let's use SeF6. How are we gonna write this? Sino ba si Se? Se natin, selenium. Tapos, di ba may mga prefixes. Nakalagay dito 6. Sino ba si 6? Di si hexa. Selenium, hexa. Sino ba si F? Si fluorine. Tapos parang tulad lang din sa ionic compound pag yung sa dulo na. If sila yung second element, ilalagay na natin silang IDE. So magiging fluoride. Yan na siya. Selenium hexafluoride. Next example. Next example is CO2. How are we gonna write this? Alam nyo na to. Di syempre, sino si C? Si carbon. Tapos may subscript tayo na 2. So, di. Tapos sino to? Si oxygen. Tapos kailangan IDE yung dulo. Di oxide. Yan na siya. Carbon dioxide. But, meron tayong mga covalent compounds na common name ang ginagamit sa formula name. Kaya maraming nagkamali sa H2O. Ang tamang sagot dyan ay water, hindi dihydrogen oxide. Kasi common name ang ginagamit. Ayun yung nasa PPT ni Sir, huwag kayong magalit sa akin. Ayan siya. Ito siya. Ayan yung mga ano. So, keep notes of that. Ilagay nyo yan sa likod ng ano nyo. Ng periodic table nyo dahil pwede naman yan. Okay? Okay, kaya nyo yan. So, yun lang. Madali lang siya. So, if may questions kayo about naming and writing covalent compound, don't forget to ask.
Don't forget, don't hesitate to ask.